11 taon na akong nagtatrabaho sa customs. Nakakita na ako ng peking gatas na pulbos na may nakatagong droga. Nakakita na rin ako ng jacket na may mga dolyar na tinahi sa loob. Lahat ng klaseng modus, nakita ko na. Isang araw, isang estudyanteng galing abroad ang dumaan sa security check. Ordinaryo lang ang malita niya. Maayos din naman siyang tingnan. Walang nakitang kakaiba ng dumaan sa x-ray machine. Pero hindi ko siya pinalusot. Pinabuksan ko ang malita niya. Sa tagong compartment, may 3 bato na tahimik na nakalagay. Maalikabok at kulay abo. Mukhang yung mga bato na makikita mo lang kahit saan. Tinitigan ko yun ng 3 segundo. Wala akong sinabing kahit ano. Kinuha ko ang walkie-talkie at sinabi ang isang code word. Pagkalipas ng 10 minuto, isinara ang buong airport. 11 taon na akong nagtatrabaho sa customs. Ang trabahong ito, tinanggal nito ang lahat ng mga pangarap kong imposible. At hinasa naman nito ang matalas kong instinct. Nakakita na ako ng isang ina na nagtago ng droga sa lata ng gatas. Kitang-kita sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Nakakita na rin ako ng isang negosyante na nagtahi ng sandamakmak na dolyar sa loob ng kanyang jacket. Puno ng kasakiman ang mga mata niya. At nakakita na rin ako ng isang kabataang lumunok ng 12 ng kapsula. Sinusubukang gamitin ang katawan para makalusot sa customs. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagkamanhid. 11 taon, napakaraming klase ng tingin na ang nakita ko. At nasanay na rin ang mga mata kong bumasa ng intensyon sa mga tingin. Ngayon, naka-duty ako sa T3 Terminal. Sa Inspection Counter No. 6 Nanograms International Arrivals. 3:00 ng hapon, kalmado lang ang daloy ng mga tao. Isang binata na tulak-tulak ang isang silver na malita. Ang lumapit sa counter ko. Ordinaryong binata, nakaputing t-shirt at maong. May suot na salamin na may itim na frame. Mukhang estudyante. Iniabot niya sa akin ang kanyang passport. Bagong-bago ang takip nito. Binuklat ko, si Lee, 21 taong gulang. Galing sa H country kung saan siya nag-aral. Welcome back po. Salamat. Sandali lang po. Sir, kailangan pong dumaan ng bagahe ninyo sa x-ray machine. Sige po, tumango siya. Walang bahid ng pagkainip. Kusang loob niyang ipinatong ang malite sa conveyor belt. Masyadong maayos ang lahat, masyadong normal. Nakatitig ako sa screen ng monitor. Dumaan sa x-ray scan ang malita. Mga damit, mga libro, ilang pakete ng mga lokal na pasalubong. Isang shaver, malinaw at maayos ang pagkakalagay. Walang anumang kakaibang kapal o kaina-hinalang hugis. Ang kasamahan kong si Wang Shu na nakabantay sa x-ray machine ay nag-okay sign sa akin. Hindi ako gumalaw. Nakatutok pa rin ang tingin ko sa mukha ni Lee. Tahimik siyang nakatayo at naghihintay. May kaunting ngiti sa kanyang mukha, pero ang hinlalaki ng kaliwa niyang kamay ay hindi niya namamalayan na mabilis niyang kinikiskes ang pangalawang joint ng kanyang hintuturo. Paulit-ulit, ito ay isang tipikal na paraan ng paggamit ng ngiti at paulit-ulit na kilos para pakalmayan ang matinding kaba ng hindi namamalayan. Ano ang ikinakakaba niya? Isang maletang wala namang kahit anong problema. Tumango sa akin si Lee. Akmang kukunin na ang kanyang malita. Sir, okay na po ang malita ninyo. Pwede na kayong umalis. Buksan ang malita. Hindi malakas ang boses ko. Pero malinaw. Natigilan si Wang Shu. Pati ang kamay ni Lee na kukunin na sana ang malita ay napahinto sa ere. Biglang nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi po nung opisyal kanina, wala na raw problema, di ba? Routine check lang ito. Makipagtulungan ka na lang at pakibuksan ang malita. Sige na nga. Binuhat niya ang malita at ipinatong sa mesa ng inspection. In-enter niya ang passcode. At binuksan ito. Gaya ng kanyang itsura, malinis at maayos din ang loob nito. Tuping-tupi ng maayos ang mga damit. Nakalagay pa sa vacuum bag ang mga libro. Balot na balot ang bawat isa. Nakasalansan ng maayos sa isang sulok. Nagsuot ako ng guwantes at sinimulan ang pag-inspeksyon. Isa-isa ko silang inilabas. Binuklat ko ang bawat libro ng isa-isa. Pero wala akong nakitang anuman. Naririnig ko na ang bulungan ng mga nagrereklamong pasahero sa paligid. Sa tingin nila ay nagpapalaki lang ako ng maliit na bagay. Na nagsasayang lang daw ako ng oras nila. Pati si Wang Shu ay mukhang nahihiya na rin sa inaasal ko. Pakiramdam siguro niya ay masyado lang akong praning ngayong araw. Sa mga labi ni Lee, muli pang sumilay ang isang bahagyang ngiti. Ngiti iyon ng isang taong nakahinga na ng maluwag. Hindi ko sila pinansin. Inubos ko ang lahat ng laman ng malita. Pagkatapos, dahan-dahan kong pumatok gamit ang aking mga buko sa ilalim ng linang ng malita. Tok, tok, tok. Paus at mabigat ang tunog nito. Tumingala ako at tinitigan si Lee. Biglang naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng matinding pamumutla. Buksan mo ang secret compartment nito.
Hindi ko po alam na may tago palang lalagyan ang maletang ito. Uulitin ko, buksan mo yan. Kumuha ako ng isang multi-purpose screwdriver mula sa ilalim ng mesa. Nakatitig lang si Lee sa hawak kong gamit. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Hindi na ako nakipag-usap pa. Ginamit ko ang patag na dulo ng screwdriver. Isinuksok ko ito sa pagitan ng lining. At buong lakas na kinalas. Clap! Sinibak ko ang panloob na sapin hanggang sa magkasiwang. Isang bahagyang amoy na may halong lupa at langis ng makina ang sumenggo. Hinablat ko ang buong panloob na sapin. Sa loob ng compartment ng kahon, may nakalatag na makapal na foam. May 3 eksaktong uka sa foam. Sa loob ng mga uka, tahimik na nakalagay ang 3 bato. Maalikabok at kulay abo. Hindi pantay-pantay ang mga gilid. Mukha silang mga ordinaryong bato na madaling mapulot sa kahit saang tabing ilog. Lumapit si Wang Shu para sumilip. Bato, para lang dito. Nagsimula na ring magbulungan ang mga pasahero sa paligid. Si Lee naman ay parang hinigupan ng lakas. Nakasandal siya sa inspection table at habol ang hininga. Habang nakatingin sa 3 bato. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinansin. Nakatuon ang buong atensyon ko sa 3 bato. Tinitigan ko ang mga iyon ng 3 segundo. Pagkatapos, kinuha ko ang isa. Napakalamig nito sa kamay. Mabigat, magaspang ang ibabaw. May mga nakadikit pang ang tuyong putik. Itinapat ko ito sa aking mga mata. Sa ilalim ng malakas na ilaw sa itaas ng inspection table. Inikot-ikot ko ito, sa isang partikular, at napakaliit na anggulo. Sa ibabaw ng bato, may isang guhit na halos hindi makita ng mga mata. Isang hibla ng lilang ilaw na mas manipis pa sa buhok ang kumislap. Biglang kumabog ang dibdib ko. Binitiwan ko ang bato, walang sinabing kahit ano. Kinuha ko ang radyong nakasabit sa balikat ko. At pinindot ang call button. 6. Matigas ang bato. Tumahimik ng 1 segundo ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ang 2 salita mula kay Kapitan Chen Ting, buo at tiyak. Makalipas ang 10 minuto, ang buong T3 terminal. Lahat ng pasukan at labasan ay tuluyan ng isinara. Nakabibinging tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa sandaling tumunog ang alarma, agad na nagkagulo ang buong inspection hall. Hiyawan ng mga pasahero, iyakan ng mga bata, at ang mabilis na anunsyo ng airport para sa evacuation. Isang ganap na kaguluhan. Si Lee ay napaluhod sa sahig. Namumutla, hindi ko siya pinansin. Agad kong ibinalik ang 3 bato sa secret compartment. Isinara ang panloob na takip. At sinara ang malita. Nilagyan ko ito ng pinakamatataas na antas ng security seal. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, pumasok na ang mga fully armed na airport special police. Naglatag sila ng police line. Walang gagalaw. Manatili sa inyong pwesto. Ang sigaw ng special police ay nagpatigil sa lahat. Si Captain Chen Ting, kasama ang 2 kasamahan mula sa Customs Anti-Smuggling Division, ay mabilis na lumapit. Ang ekspresyon niya ay seryosong-seryoso, hindi ko pa kailanman nakita. Litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang noo. Sitwasyon, target, si Lee, lalaki. 21 anyos, isang exchange student na pabalik mula sa H country. Suspicious item, ang 3 bato sa secret compartment ng kanyang malita. Matigas ang bato. Biglang nanliit ang mga mata ni Chen Ting. Ang code phrase na, matigas ang bato, sa internal system ng customs, ay katumbas ng pinakamataas na antas ng national security threat. Kapag na-trigger ang ganitong level ng alarma, nangangahulugan ito, na maaaring mayroong isang smuggling operation na kayang yumanig sa mga pangunahing interes ng bansa. Ang autoridad para hawakan ito ay labas na sa sakop ng customs. Kailangang i-report agad sa National Security Department, at sila na ang hahawak. 7 taon na kaming magkatrabaho ni Chen Ting. Kahit minsan, hindi ko pa nagamit ang code phrase na ito. Alam niyang hindi ako magbibiro tungkol sa ganitong bagay. Sigurado ka, 100% sigurado. Ako si Chen Ting ng Capital Airport Inspection Division. Simula ng Special Level Control Protocol. May natukoy na target sa inspection counter 6 ng Terminal 3. Humihingi ng agarang suporta at pag-takeover mula sa Highest Authority Special Operations Division. Wala pang 20 minuto. 3 itim na honky sedan ang dumaan sa special access lane ng airport. At dumiretso sa tarmac. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng suit na may matitikas na tindig. Ang pinuno nila ay isang babae. Humigit kumulang 30 taong gulang. Ang tingin niya ay sintalom ng kutsilyo. Wala siyang suot na anumang ID. Pero sa sandaling pagdating niya, kusang lumapit ang mga opisyal ng airport at sumaludo sa kanya. Siya si Han Bing, ang person in charge ng insidente mula sa Highest Special Operations Division. Nasaan ang target at ang kaina-hinalang item?
Itinuro ni Chen Ting si Li Yi na isinasakay na ng mga special police sa isang armored car. At ang metal na kahon na hiwalay na binabantayan. Sino ang unang nakadiskubre? Ako. Nanatili sa akin ng ilang segundo ang tingin ni Hanbing. Para bang iniskan ako gamit ang X-ray. Sabihin mo ang nangyari. Ikinwento ko ang lahat, mula sa pagdating ni Li Yi sa harap ng counter. Hanggang sa matuklasan ko ang bato, ang buong proseso. Isinalaysay ko ito ng maikli at malinaw. Kasama na ang pagbasa ko sa kanyang mga micro-expression. Pati na ang pagsusuri ko sa kahon. Pinilit mong buksan ang secret compartment. Nakita mo ang mga bato. At pagkatapos ay agad mo itong ni-report bilang banta sa pambansang seguridad. Ano ang basehan mo para sabihin na ang tatlong ordinaryong bato na iyon ay isang national security threat? Kutob. Customs Officer, alam mo ba na dahil lang sa kutob mo, napatigil ang operasyon ng buong Capital Airport? Gaano kalaking pinsala sa ekonomiya ang idudulot niyan? Alam mo ba kung gaano karaming international flights ngayon ang napilitang lumapag sa ibang syudad? Alam mo ba na kung mapatunayan sa huli na false alarm lang ito? Anong responsibilidad ang kailangan mong harapin? Ang sunod-sunod na tanong ay parang mga balang tumama sa akin. Pero hindi ako umatras. Sinalubong ko ang tingin niya. Hindi ko kailangang sumugal, dahil nakita ko ang lilang sinag sa isang partikular na anggulo ng malakas na ilaw. May kumislap na hibla ng lilang ilaw sa ibabaw ng bato. Napakaliit at halos hindi mapansin. Pero nakita ko. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko itinaas ang pinakamataas na alerto. Nagsasabi ako ng totoo. 3 taon na ang nakalipas, ang mentor ko, ang dating hepe ng customs na si Zhou Yuanshan, ay nagbuwis ng buhay sa isang anti-smuggling mission sa border. Noon, ang naharang nila ay isang bagong uri ng kontrabando na nagpapanggap bilang ordinaryong bato. Pagkatapos, sa isang internal briefing, nakita ko ang description ng kontrabandong iyon. Ang pangunahing materyales nito, kapag naitapat sa isang partikular na uri ng ilaw, ay maglalabas ng kakaibang lilang sinag. Pagkatapos ng insidenteng iyon, matigas ang bato, ang code word na ito, at ang Panshi Protocol sa likod nito ay formal nang itinatag. Ang mga taong nakakaalam ng detalyeng ito, ay hindi lalagpas sa 5 sa buong sistema ng customs. Isa na roon si Chen Ting. Halatang hindi alam ni Hanbing ang tungkol dito. Ngumisi siya ng malamig, lilang ilaw. Baka sa sobrang pagbabasa mo na yan ng nobela. Dalhin ang sample sa isolation testing room. Ipa-analyze agad sa technical team. Dalhin ang subject sa interrogation room. Kailangan kong gamitin ang isang hiwalay na interrogation room ninyo sa customs. Pati na rin ang customs officer na to. Hanggat wala pa akong conclusion, hindi siya pwedeng umalis ng airport. Kailangang lagi siyang handang makipagtulungan sa investigasyon. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umalis. Ang mga takong ng sapatos niya ay lumilikha ng matinis at malakas na tunog. Lu Chen, taya ko itong uniforme ko. Kapitan. Napabuntong hininga si Chen Ting. Hindi na siya nagsalita pa. Ang sumunod na ilang oras ay isang mahabang paghihirap. Dinala ako sa isang maliit na pahingahan. May 2 special police na nakabantay sa pinto. Bawal kong tingnan ang cellphone ko. Bawal akong makipag-ugnayan sa labas. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Dumidilim na sa labas ng bintana. Nananatiling naka-lockdown ang T3 terminal. Walang laman ang tarmac. Para itong ghost town sa sobrang tahimik. Nai-imagine ko na ang gulo sa labas sa mga oras na ito. Pero ako, kakaiba ang kalma ng pakiramdam ko. Naniniwala ako sa mga mata ko. At mas naniniwala ako sa master ko. Hanggang sa sumapit ang hating gabi. Biglang itinulak ng malakas ang pinto ng pahingahan. Pumasok si Hanbing. Mas malamig pa sa dati ang itsura niya. May nakikita akong pigil na galit sa mga mata niya. Isang folder. Ang padabog niyang inihagis sa lamesa sa harap ko. Luhiguan, mas mabuting magpaliwanag ka sa akin. Kinuha ko ang folder. Ito ang preliminary report mula sa technical team. Sa conclusion ng report, tumusok sa mga mata ko ang mga salitang nakabold at itim. Paanong naging posible to? Ininterogan ng mga tauhan ko si Li Yi sa loob ng 8 oras. Iisa lang ang sinabi niya mula simula hanggang dulo. Na noong nagbabakasyon daw siya sa H-country, may napulot siyang bato sa tabi ng ilog. Nagandahan daw siya, kaya inuwi niya bilang souvenir. Ang kanyang social connections, family background. Hinalugog naming lahat, napakalinis. Ngayon, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang bagay, na nagsisinungaling ka. At yung liwanag, wala akong nakita. Ginamit ng technical team namin ang pinaka-high-tech na equipment sa buong bansa. Hinalugog namin ang 3 batong yun, mula loob hanggang labas. Kahit isang hibla ng kulay ube, wala kaming nakita. Lu Chen, bibigyan kita ng 12 oras.
Mula ngayon hanggang alas 12 ng tanghali bukas. Patunayan mo na ang 3 batong iyan ay matibay na ebidensya ng banta sa national security. O maghintay kang humarap sa military court. Dahil sa tinatawag mong intuisyon at sa kulay ubing liwanag, pinalampas natin ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli ang isa pang malaking isda. Ngayon, magkulong ka sa soliteryo. At mag-isip kang mabuti kung paano mo papatunayan na hindi ka isang baliw na nagpapapansin lang. 2 special police ang pumasok. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso. Imposible. Kitang-kita ko ang lilang liwanag na yun. Katulad ng litrato sa internal briefing 3 taon na ang nakalipas. Saan ba talaga ang naging problema? Ikinulong ako sa isang soliteryo na walang bintana. Sa loob, mayroon lang isang kama ang bakal. Umupo ako. Pinilit kong pakalmayan ang sarili ko. Paulit-ulit na inaalala ang lahat ng nangyari kaninang hapon. Silihi ang ekspresyon niya. Ang mga kilos niya lahat. Yung kaliwang kamay niya yung pagkuskus niya sa hintuturo niya. Noong binubuksan ang tagong compartment. Sa sandaling makita niya ang bato. Sukdulan ng kaba niya. Bigla, may naalala ako. Pero noong kinuha ko ang bato at tinutukan ng malakas na ilaw. Ang ekspresyon niya, bukod sa takot, parang may iba pa. Ano yon? Tama, parang nakahinga siya ng maluwag. Ang ekspresyon niya sa sandaling yon ay parang nakahinga siya ng maluwag. Anong ikinagiginhawa niya? Ikinagiginhawa niya na mali ang ilaw na ginamit ko. Buksan niyo ang pinto. Gusto kong makausap si Hanbing. Kailangan kong suriin ulit ang ebidensya. Alam ko na kung ano ang problema. Nakatayo sa pinto si Captain Chenting. Mukha siyang pagod na pagod. Namumugto ang mga mata niya. Halatang hindi siya natulog buong gabi. Sumama ka sa akin. Sumunod ako sa kanya. Dumaan kami sa mahabang pasilyo. Nabasa ko na rin ang report ng tech team. Lu Chen, masyado nang lumaki ang gulong ito. Captain, hindi po ako nagsisinungaling. Ang problema ay wala sa bato. Nasa ilaw. Anong ilaw? Model. Ang internal briefing tungkol sa insidenteng nangyari kay Master. Paulit-ulit ko itong pinanood ng mahigit 10 beses. May isang linya sa ulat na binanggit, na ang lila na liwanag na yon ay hindi basta-basta lumalabas sa lahat ng uri ng ilaw. Nagre-react lang ito sa isang napaka-espesyal na narrow frequency light source. Ang frequency na yon ay noon lang matagumpay na eksperimento ng ating bansa. Isang optical frequency na talagang kumpidensyal at sikreto. Ang mga pangkaraniwang kagamitan sa pagdetect ay imposibleng maset sa ganoong parameter. Iyan ang dahilan kung bakit ang nakikita nyo lang ay 3 pirasong walang kwentang bato. Biglang huminto sa paglakad si Chenting. Lumingon siya at tinitigan ako ng seryosong-seryoso. Gaano ka kasigurado? 100%. Nanahimik si Chenting ng ilang segundo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan ang naka-encrypt na numero. Nulit lang niya ng eksakto ang lahat ng sinabi ko, walang bawas. Tila natahimik din ang kabilang linya. Pagkalipas ng mahabang sandali, narinig ang malamig na boses ni Hanbing. Bigyan niyo siya ng 1 oras. Hihintayin ko siya sa isolation testing room. Sa loob ng isolation testing room, napakabigat ng atmosfera, parang anumang oras ay sisabog ang tensyon. Tahimik na nakalagay ang 3 bato sa puting-puting operating table. Ilang technician na nakaputing lab coat ang nakatayo sa gilid. Ang tingin nila sa akin ay puno ng pagdududa at panghahamak. Nakahalukip-kip naman si Hanbing habang nakatayo sa madilim na sulok. Lu Chen, maaari ka nang magsimula. Kailangan ko ng isang adjustable laser emitter. Dapat ay abot ng wavelength nito ang extra atomic band. TSS bata. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Extra atomic talaga, ha? Akala mo ba nasa sci-fi laboratory ka? Gawin niyo ang sinasabi niya. Kahit mukhang labag sa loob ng technician na yun. Naghanda pa rin siya. Maya-maya, isang napakasensitibong makina ang itinulak papasok. Ito ang pinaka-advanced na kagamitang magagamit natin sa ilalim ng ating autoridad. Ang pinakamababang wavelength nito ay abot ng 200 nanometer. Sapat na siguro to para sa'yo, di ba? Tumango ako. Lumapit ako sa instrument. Pinatay ang lahat ng ordinaryong ilaw sa testing room. Inilipat sa all-black mode. Isa-isang namatay ang mga ilaw. Binalot ng kadiliman ang buong testing room. Tanging sa screen lang ng instrument, ang malamlam na berdeng ilaw ang tumatama sa mukha ko. Huminga ako ng malalim, at sinimulan ng pag-a-adjust, ang wavelength, mula sa visible light na 760 nanometer. Ay dahan-dahan kong ibinaba. Pulang ilaw, kahel na ilaw, dilaw na ilaw, berdeng ilaw, walang anumang pagbabago sa 3 bato na nasa console. Mukha pa rin silang ordinaryong kulay abo. Nagsimula ng pagpawisan ang noo ko. Sabi ko na nga ba, puro pakulo lang to. Kumunat na rin ang noo ni Hanbing. Halatang nauubos na ang pasensya niya. Hindi ko sila pinansin.
Nagpatuloy ako sa pagbaba, 400 nanometer. Pumasok na sa ultraviolet band. 250 nanometer. Luhiguan, paubos na ang oras mo. Nagtiimbagang ako, habang matatag na iniikot ng mga daliri ko ang knob. Nang eksaktong tumutok ang wavelength knob sa isang marka. 217.3 nanometer. Ito ang numerong yun. 3 taon na ang nakalipas. Sa report ng matandang Chief Guan, yung numerong sandaling lumitaw at minarkahan bilang experimental parameter. Natigilan ang kamay ko. Tumingala ako at tumingin sa console. Isang himala ang nangyari sa ilalim ng sinag ng ultraviolet light beam sa espesyal na frequency band na yon. Ang 3 bato na dati mukhang ordinaryo lang ay para bang binigyan ng buhay. Nagliwanag ang kanilang kaloob-looban. Hindi mabilang na mananipis at komplikadong mga hibla ng lilang ilaw na kasingkinang ng isang ilog ng mga bituin. Nadahan-daang dumadaloy sa loob ng bato. Naghahabi ang mga ito para bumuo ng isang 3-dimensional na network na hindi kayang abutin ng isip sa sobrang komplikado. Hindi iyon bato, gawa iyon sa purong liwanag. Isang maliit na universo. Agad na nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong testing room. Lahat sila, dahil sa napakaganda ngunit katakatakang tanawin sa kanilang harapan, ay hindi na makapagsalita sa sobrang gulat. Yung mga technician, halos kasya na ang isang itlog sa pagkakabukas ng mga bibig nila. Halos lumuwa na ang kanilang mga mata. Mula sa isang sulok, biglang lumabas si Hanbing mula sa dilim. Nagmamadali siyang lumapit sa control panel, habang tinitingnan ang 3 bato na para bang biglang nabuhay. Puno ng gulat at pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumingon sa akin. Wala na ang dating paghamak at pangungot siya sa kanyang tingin. Napalitan ito ng matinding gulat at bahagyang takot. Paano mo nalaman ang frequency band na to? Ito ang pinakamataas na optical secret ng bansa. Yung encrypted phone sa bulsa niya ay biglang sunod-sunod na tumunog. Para namang nagising sa katotohanan si Hanbing. Natataranta niyang sinagot ang tawag. Magsalita ka, Han Zozhang, umamin na si Li. Kanina lang, tuluyan nang bumigay ang isip niya. Sinabi niya na na-recruit daw siya ng isang organisasyon sa Country H. Binigyan daw siya ng organisasyong ito ng malaking halaga para dalhin ang 3 bato pabalik sa bansa. Sinabi niya na sinabihan daw siya ng contact niya na talagang ligtas ang mga batong ito. Hindi raw ito kayang ma-detect ng kahit anong instrumento. Maliban na lang kung gagamitan ng keylight na may wavelength na 217.3 nanometer. Para ilawan, sinabi rin niya na ang tagpuan daw ay sa nahulog ang telepono ni Hanbing sa sahig. Sa isang iglap, nawala lahat ng dugo sa kanyang mukha. Sa wakas, naintindihan na niya ang dahilan kung bakit ko alam. Ang top secret na frequency na ito na kahit siya ay walang kaalam-alam, ay hindi dahil sapat ang taas ng clearance ko, kundi dahil ang impormasyong ito. Ito ay nakuha 3 taon na ang nakalipas, kapalit ng buhay ng aking guro. At siya, kanina lang, ay muntik na. Muntik nang ituring na isang bayani na nagbuwis ng buhay para sa impormasyong ito. Bilang isang baliw. At ipadala sa hukuman ng militar. Tahimik na tahimik sa buong isolation and testing area. Rinig na rinig ang tibok ng puso ng bawat isa. Ang kulay ubing ilog ng mga bituin na dumadaloy sa loob ng 3 bato ay parang isang multo mula sa ibang mundo, na tila tinatawanan ng kamangmangan ng sangkatauhan. Saan ang tagpuan? Sa Central Digital Library, 2 palapag, locker number 307 sa C-section. Oras ng tagpuan, 3:00 ng hapon ngayong araw. Wala na tayong halos 2 oras. Ibinaba ni Chenting ang tawag. Tumingin siya kay Hanbing. At si Hanbing naman ay sa akin nakatingin ngayon. Ang tingin niya ay may halong emosyon na hindi ko pa kailanman nakita. May pagsusuri, may pagtataka, may pagsisisi, at may bahid pa ng paghanga. Tumayo siya ng tuwid, at buong pusong yumuko sa harapan ko. Isang mataas na opisyal ng Ministry of National Security. Yumuyo ko sa isang ordinaryong opisyal ng customs. Ang mga technician at kasamahan ni Jisco sa tabi ay lahat natulala. Hindi ako umilag. Buong loob kong tinanggap ang kanyang paumanhin. Dahil alam ko, hindi siya sa akin humihingi ng tawad. Humihingi siya ng tawad sa guro ko na 3 taon na ang nakalipas ay nagbuwis ng buhay para makuha ang top secret na impormasyong ito. Kay Zhou Yuanshan siya humihingi ng tawad. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Mayroon na lang tayong 1 oras at 50 minuto. Isang pangungusap ko lang ay agad na natauhan si Hanbing mula sa kanyang emosyon. Muling tumalas na parang kutsilyo ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang magbigay ng mga utos. Technical team, agad na isilid ang 3 bato sa pinakamatataas na antas ng energy shielded na kahon. At ilipat na ito. Captain Chen, kailangan ko
na agad na hiramin ang pinakamagagaling mong tauhan sa inspection. Makipagtulungan sa ating operasyon. Communications team, ay connectan niyo ako sa traffic command center. Kailangan ko ng isang mula sa airport hanggang sa Central Digital Library na tuloy-tuloy na daanan. Lahat ng traffic light sa ruta, gawing green light para sa atin. Operations team, magtipon lahat sa baba sa loob ng 1 minuto. Target, Central Digital Library. Ang kaninang panghihina at pag-aalinlangan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng matinding pananabik para sa isang sagupaan. At ikaw, kasamang Lucien. Alinsunod sa Special Investigation Law at sa mga espesyal na tuntunin nito. Sa mga sandaling ito, sa ngalan ko bilang pinuno ng Project Banshee Task Force ng Special Investigation Bureau. Pansamantala kitang hinihirang bilang Special Consultant ng Task Force. Simula ngayon, lalahok ka sa kabuuan ng ating operasyon. Hanggang sa malutas ang kasalukuyang krisis. Ang iyong opinyon ay direktang makakaapekto sa aking pinal na desisyon. May tanong ka ba? Wala po. Sige, umalis na tayo. Makalipas ang 5 minuto, isang espesyal na convoy na binubuo ng 3 itim na hangki at 2 customs assault vehicle ang nagpatunog ng pinakamalakas na sirena na parang isang matulis na itim na palaso.